Kumusta mga ka-DIY? Ngayon umaraw na rin sa wakas after 2 months. Umaraw nga dito kaya lang mababa naman yung araw. Yun lang yung araw. Parang laging alas 8 ng umaga. Ang oras namin ngayon dito ay mag alas 12 na ng tanghali. Pero yan na yung pinaka sagad na taas ng araw. At maya maya lang ay magmula dyan papalubog na dyan ang mga alas 3:30. Kaya ganito ang winter sa amin. Maiksi lang ang araw. Kaya yung mga panels ko ay nakatutok dun. Kaya halos lahat nakataas. Meron pa yung isa dun. Bali 8 lahat yan. Meron yung 2 dun sa bubong nung sa metal shed doon. Kaya lang nakahiga yun. Hindi rin gaanong makapag-harvest yun. Ngayon yung sa settings natin, hindi pa rin tayo magpapalit ng settings. Ito yung sa load, yung sa output. Dito pa rin tayo sa solar first. Kaya solar energy yung nagpo-provide sa dito sa may load. Ganun din dito sa sa charging naman ng battery. Ito, charger source priority. Nandito pa rin tayo. Solar energy will charge battery as first priority. And sabi niya dito, utility will charge battery only when solar energy is not available. Ngayon, try na natin yung gumabi at nag-automatic yung load, nag-connect na sa grid. Ngayon naman, itatry naman natin itong isa ngayon. Itong battery voltage drop to low level. Warning voltage or the setting point. Kaya meron tayong setting point na i-adjust. Nandito tayo ngayon sa program 12. Ito yung sa setting voltage point. Back to utility source when selecting SBU, priority, or solar first. Kaya ang nakaselect tayo dito sa may load natin ay yung solar first pa lang. Kaya ito, meron tayong adjustan ngayon na i-adjust itong sa battery voltage. Na kapag bumaba yung battery voltage ng 24.5 ay automatic magko-connect na yung yung load sa grid. Kaya yun ang titingnan natin ngayon. Oobserbahan natin yung battery. Sa ngayon ay nasa 26.1, masyadong maliwanag. Ayan, 26.2 ang battery natin. Gumagana ngayon yung solar, tina-charge na yung battery at saka yung battery at saka solar sinusuplayan na yung inverter dun sa load. Kaya ang AC natin ngayon naka-standby lang. Wala yung nag-aabang lang yan na ang mangyayari kasi dyan pag itong 26.2 volts na ito bumaba ng 24.5. Ito yung settings ko. Ang mangyayari dyan, dapat yan, automatic, yung AC, magbabypass doon sa load. Yun ang titignan natin. Dito naman yung isa. Sabi dito, setting voltage point back to battery mode. Kapag tumaas na yung battery, sa 28 volts, ay babalik ulit sa battery mode. Yun ang kailangan nating malaman din mamaya kung anong mangyayari. Na kapag bumaba ito, ibig sabihin magko-connect na yung magko-connect na yung AC sa load. Pero titingnan natin kung yung charger i-charge niya nga yung battery. Kasi dito sa CSO
nakalagay dito, utility will charge battery only when solar energy is not available. Ayan, yan titignan natin ngayon. Ngayon ay meron tayong load na 70 watts. Yan yung TV lang. Ngayon, kailangan kong lagyan ng mataas na load para bababa itong voltage ng battery. Meron ako ditong portable na aircon. Kailangan kong i-on ito. Doon, nakasaksak yan doon sa output nung dito. Nakasaksak yan dito. Kaya meron na yan ngayon reading na ang wattage na ngayon kinukonsume ay 243 watts. Yan yung TV at saka yung portable na aircon. Yan ang kinukonsume ngayon. Kaya ngayon kailangan nating i-drain itong battery para malaman natin ngayon kung ano ang mangyayari dito sa output dito sa may sa inverter, kung magko-connect nga ba yung AC dun sa load. Kaya lang kailangan nating hintayin itong voltage na 25.4 na yan. Kailangan nating hintayin itong 24.5. Yan ang settings ko para hindi gaanong ma-drain yung battery. Pero sa tingin ko ito yung saktong setting para dito sa may 24 volts na battery, yung connected sa series yung dalawa na tig to 12 volts. Ngayon yan, kapag hindi pa rin bumababa itong battery, dadagdagan pa rin natin ng mataas na wattage. Ayan ngayon 25.3 volts na ang battery. Ngayon na itetest pala natin itong meter ngayon, kung ilan ang dinodraw na current nitong inverter, kasi nasa 249 watts na ang kinukonsume. Ngayon lalagay lang natin to sa naka-DC na ito. Lalagay natin dito sa positive ngayon kung ilan ang dinodraw na current. Ayan ang dinodraw na current. Ngayon pagka pala itong clamp meter na ito, pag nag-read ng over 3 amperes, mayroong LED, magkukulay orange yung LED. Ayan, nagdodraw siya na ngayon ng 6 amperes. Ngayon susubukan naman natin itong sa AC. Dito naman tayo maglalagay yung clamp meter. Iseset lang natin yung 60 lang muna, tapos dito naka DC pa yan, gagawin nating AC. Ayan ang AC ngayon. Dito naman sa output ng inverter, kung ilan yung dinodraw na current. Ayan, merong 1 ampere, 1.17 ang current na dinodraw ng AC. Ayan yung sa output dito sa may sa live side ng output. Kaya dito merong 263 watts na ang kinukonsume ng mga battery itong sa inverter. Ngayon ay hindi pa rin mag-drain yung battery kasi tumutulong pa rin yung solar panels na nagcha-charge tsaka nagsusupply dun sa load. Kaya ang gagawin ko ngayon, meron ako dito mas mataas na wattage ng na ito heater ito meron itong 1700 watts hanggang 2 kilowatt. Kaya papatayin ko na lang itong portable na aircon at ito na lang ang i-on natin para talagang i-drain niyang mabuti yan, kasi tumataas pa yung voltage nung battery. Kaya balik tayo dito sa 70 watts. Yan yung kinukonsume ng TV. Ngayon susubukan ko ngayon itong i-on itong fan heater sa fan lang muna para makita natin kung ilan yung kinukonsume. Ayan, may 105 watts na kinukonsume ngayon.
Kaya halos nasa 35 watts lang yung fan. Kaya ngayon pag i-on ko na yung heater, 900 watts alam ko dun sa number 1. Dalawa kasi settings nito, 900 watts at saka 2 kilowatt. Ngayon tumataas pa rin yung battery dahil mababa lang yung load natin at saka maaraw pa, kaya nagbibigay pa yung solar panels ng power. Kaya ngayon i-on ko tong heater ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan, naka-on na ng naka 1 kilowatt na yan, 1040 watts. Ayun, mabilis mo baba. Ang nangyayari ngayon ay yung grid nag-connect na sa bypass. Naka-bypass na ngayon yung grid natin. Tapos itong sa solar panel, hihintayin natin kung ano ang mangyayari, kung paano ang charging nito. Yun ang nangyari, hindi nag-connect yung AC charging dun sa battery. Kasi nga ang explanation dito sa may masyadong maliwanag dito. Ito yung explanation dito sa charging ng batteries. Naka CSO pa rin tayo. Ngayon, sabi niya dito, utility will charge battery only when solar energy is not available. Ngayon, available kasi yung solar energy. Kaya siya ngayon ang nagcha-charge doon sa batteries. Tapos, yung AC, bypass doon sa may load. Kaya tama yung yung settings. Tama yung inaasahan nating mangyayari. Na kapag bumaba dito sa 24.5, automatic yung load magko-connect na sa grid. Tapos yung namang solar panel, continuous lang niyang tina-charge yung battery. Ngayon ang mangyayari dito, kapag ka mapupuno na ng solar panel yung battery, kapag mag 28 volts na ito, kasi sabi niya dito, setting voltage point back to battery mode when selecting SBO. Ang setting voltage point natin dito ay 28 volts. Kaya ngayon, hihintayin natin tumaas yun. Magto 28 volts yung battery. Ang mangyayari na naman, itong naka-bypass na load, babalik siya dito sa sa inverter. Yung inverter magko-connect dito sa load. Ang mangyayari, yung AC magiging standby ulit. Yun ang mangyayari. Yun palang mga settings nito ay pare-parehas lang kasi dun sa may available sa 2 kilowatt, 3 kilowatt na model. Ito naman yung para sa 5 kilowatt. Ito yung 2 kilowatt na model. Ang pagkakaiba lang naman ito, yung display na ipunta lang dito sa taas yung sa 3 kilowatt. Pero yung sa setup ng display, ganun pa rin. Iba lang yung mga pindutan. Pero halos ganun din kung sa enter. Ayan, ganun pa rin yan. Bali ito naka-setup ito ng UPS mode lang ito. Kasi ito yung mga nagsusupply dito sa mga power sa mga ilaw sa TV. At saka yung mga pindutan, yung main switch nandito sa harap na. Doon sa 3 kilowatt nandito sa side yung main switch. At saka ito lahat yung button, 3 lang na pinipindot dito. Ngayon ay pinatay ko muna itong heater kasi naka-bypass na yung naka-bypass na yung load. Magsasayang lang ako ng kuryente kung i-on ko pa yan. Ngayon, ang battery voltage ay 27.8 volts. Charging ngayon ng sinacharge ng solar panels yung battery. Kapag na-reach na yung 28 volts dito sa settings, ito yung settings ko na
setting voltage point back to battery mode. Ito, kapag na-reach niya yung 28 volts, ang mangyayari ngayon, pupunta na naman yung load dito sa sa inverter, sa battery mode ulit. Ito lang yung pinoproduce ngayon ng panels na 89 volts, 1 ampere, tsaka 53 watts lang ang pinoproduce ng panels. Kaya medyo mabagal nang i-charge itong battery. Yan, 27.8 volts pa rin. Kaya kaya dito sa may current meter natin, 0.6 ang charge lang yung battery. Kaya mahina lang. Kaya kailangan talaga to full sunshine. Tsaka 4 lang kasi yung panels na nakakabit. Kaya ngayon hihintayin ko na lang na na mag 28 volts yung battery. Para makita natin ngayon kung babalik siya dun sa settings kanina. Ayun, meron akong narinig na nag-click. Umabot na sa 28. Kaya bumalik yung hindi na naka-bypass yung load. Bumalik na yung panel, charging ng battery, at saka doon sinusupply dun sa load. Kaya ganoon na lang ang mangyayari dyan. Kapag bumaba yung battery sa 24.5, yung settings ko, automatic, ibabypass ng AC, papunta dun sa load. Ito namang panel, charge lang niya yung battery. Kaya ngayon, ito yung pinoproduce ng panel ngayon. 2 amperes pinoproduce ng panel. Nandito tayo sa positive side ng galing do sa solar panel. Kaya 2 amperes yung pinoproduce. Dito naman sa display, 2 amperes din ang battery natin. 102 watts. Tapos yan yung battery. Ngayon ay bigla-biglang kumukulimlim at bigla-biglang umaaraw. Kaya ayan, puro maulap kasi. Ngayon, ang nangyayari dito sa inverter, kapag yung pag umaraw, itong solar panel, siya ang magtutulong na kargahan yung battery at saka diretso dun sa load. Kaya kagaya niyan, maulap ngayon, bumababa yung battery. Ngayon, kapag umaraw na o kapag umulap na, ito namang battery ngayon ang magsusupply dito sa load. Kaya parang tulungan na lang kung maaraw, ito ang pinaka panel ang talagang magsusupply dito sa load. Kagaya ngayon yan, bigla-biglang kumukulimlim. Ang mangyayari ngayon, itong battery ang magtatrabaho. Kaya mapapansin nyo dito sa current natin, 11 amperes ang dinodraw galing dito sa battery. At meron tayo ngayong 278 watts na load. Yan yung portable na aircon at saka yung TV. Hindi ko muna ginamit itong masyadong malakas. Parang kasing nito yung plancha ang katumbas niyan, kaya talagang malakas makadrain ng battery yan. Kaya itong settings na ito ngayon ay pwede nang iwanan dahil automatic na bahala na itong hybrid inverter lahat. Basta ang dito, ang connection dito nakasaksak sa main grid, itong input ng hybrid, yun naman yung output papunta dun sa load, battery at saka yung panels. Kaya bahala na itong hybrid inverter na magtrabaho. Kaya kahit iwanan na yan, kagaya yung isa kong setup dito, ayan, iniwanan ko na lang ito. Ayan, naka naman yan eh. Kaya lang ito naka utility mode lang ito. Kasi ngayon lang lumabas yung araw. Dahil halos dito 2 months na maulap. Kaya yan, utility mode or UPS mode ako ngayon.
Well, yan yung settings natin ngayon sa Solar First at saka dito sa CSO. Ang susunod na video naman gagawin ko ay itong sa SBU priority. Tapos yung sa charging naman ng battery, only solar. Kaya dito lang tayo ngayon magre-rely sa solar panels. Yan ang next video ko at subscribe at maraming salamat po.